May mga bagay sa mundo na palagi nating naaalala. May mga bagay sa mundo na tumatatak sa ating puso at isipan. Ngunit may mga bagay sa mundo na nalilimutan natin kahit na hindi pa natin naising. Bakit ako umakyat dito? Alam ko may gagawin ako eh. Ano nga uli yun? Ano yung bagay na madalas mong makalimutan? Siguro po yung madalas kong makalimutan is yung ID ko. Isang bagay na madalas ko makalimutan, cellphone. Ang bagay na madalas ko makalimutan ay cellphone ko sa pera pag aalis. Ang bagay po na madalas ko makalimutan is payong. Usually talaga madalas ko nakakalimutan is yung payong ko din, tsaka yung tumbler ko. Madalas din ba kayong nakakalimot? Ito ay tinatawag na cognitive glitch. Ito ay parang isang panandali ang pagkaantala o pagkakamali sa pag-iisip, memorya o atensyon ng ating utak. Ito ay mga sandali na tila nag-short circuit ang ating isip, tulad ng paglimot kung bakit ka nga ba umakyat, o ang mga pakiramdam mo na nasa dulo ng dila mo ang isang salita ngunit hindi mo maalala. May klase nga pala ako. Gaano ka nga ba ka-aware sa mga nangyayari sa paligid mo? Ikaw ba ay tunay na may atensyon o baka naman magaya ka sa ating matutunghayang kwento? Hello, Love? Andito na ako sa school. Alam mo ba? May kikwento ako sa'yo. Kuya, pwede magtanong? Wait lang may kusap ko sa cellphone eh. Sige na kuya, please. Kailangan na namin eh. Wait lang hindi na kasi tatanong dito sa akin eh. Tatanong lang po sana namin kung nasa niya accounting eh. Yun lang ba? Nakikita mo yung kanto na yun? Punta tas kanan ka, makikita mo yung accounting office. Ano ulit? Di ko kasi narinig eh. Ulitin ko nakikita mo yung kanto na yun. Diretso ka dyan, tas kanan ka, makikita mo yung accounting office. Last na. Saan naman po yung CR? Pinagkitipan niyo ba ako? Bago lang ba kayo dito sa school? Hindi kuya, biro lang. Nakuha mo? Ang alin? Hindi kuya, sa kasama ko. Sige kuya, una na kami. Salamat Uy, nasa yung cellphone ko. Kanina nandito lang yun Saan napunta? Sabi sa'yo, ang bilis ko lang nakuha oh. Sabi sa'yo, mabilis na natin makukuha yun pag sa iba siya nakafocus. Tara na, kuha pa tayo ng ibang cellphone. Nakuha yung cellphone, ngunit ano nga ba ang nangyari? Dahil nakatuon lamang si Cedric sa kanyang kausap, dito papasok ang selective attention. Ayon sa theory sa si Donald Broadbent, ang ating atensyon ay parang isang filter o bottleneck. Hindi kayang i-process ng ating utak ang bilyon-bilyong impormasyon ng sabay-sabay. Kaya naman, namimili lang ang ating isip ng bibigyan ng pansin. Ngunit bakit hindi niya namalayan na ito ay nawala? Dito na pumapasok ang ikalawang konsepto, inattentional blindness. Sabi ni Mac at Rock, kapag ang atensyon natin ay masyadong nakatutok sa isang bagay na kagaya sa sitwasyon ni Cedric na nakatutok sa kanyang mga kausap, nagiging blind tayo sa ibang detalye sa paligid natin kung kaya't nawala ang kanyang atensyon at hindi na napansin na nakuha na pala ang kanyang cellphone. Sa tuwing darating ang exam, ano ba ang dapat nating ginagawa? Hindi ba tayo ay nagre-review? Lahat tayo ay may kanya-kanyang paraan sa kung paano nga ba tayo nag-aaral ng mga aralin. Ngunit, kagaya ba ninyo ang lalaking ito sa kung paano siya nagre-review sa paparating na exam? Exam na naman bukas. Pero kaya tayo clutch sa late game. Welcome to Mobile Legends! Defeat! Talo na naman. Makapag-review na nga lang. Makapagpatugtog na nga lang. Alipin kahit saan
Pre, nangyari sa'yo? Ba't malungkot ka? Wala eh, yung score ko. Bakit? Ilan ba yung score mo? Huwag mo nang alamin. Sakit sa mata. Uy, sige nga, ilan ka? 12 lang ako, pare. 12 lang? Score pa ba yan? Bakit? Ilan ka ba? Oo, 11 oh. Mas mababa ka pala sa akin eh. Tara na. Nag-review pero 12? Oo, pwede. Pero balikan natin, ano nga ba ang nangyari kagabi? ML, music, at chat na may halong review. Dito papasok ang cognitive load theory ni John Sweller. Ano nga ba ang pinagkaiba nito sa working memory? Isipin nyo na ang working memory ay ang baso. Ito ang kapasidad ng utak natin na humawak ng impormasyon sa maikling panahon. Samantalang ang cognitive load naman ay ang tubig. Ito ang bigat o dami ng mental effort na binubuhos natin sa baso. Ang working memory natin ay may limitasyon. Ayon kay Sweller, kapag pinagsabay-sabay mo ang review, music at ML, magkakaroon tayo ng cognitive overload. Marahil kayo ay nagtataka kung para saan nga ba ang inyong napanood. Ano nga ba ang kinalaman yan sa inyong mga buhay? Kung psychology, hindi ba pang psychology lang naman yan? Pues, nagkahamali kayo. Para sa ating mga estudyante, ang pag-unawa sa cognitive load ay ang pag-alam kung kailan napuno ang ating isipan para maiwasan ang burnout. Ayon kay John Sweller, may limit ang ating utak. Ang pag-aaral ng tama ay hindi tungkol sa dami ng oras na puyat ka, kundi sa kung paano mo i-manage ang iyong working memory. Stop the clutch culture, start understanding your limits. Sa ating lipunan, buhay ang nakataya rito. Ang inattentional blindness ni Mac at Rock ang dahilan kung bakit may mga aksidente sa kalsada dahil sa pagte-text. Hindi sapat na nakadilat ang mata. Dapat ang atensyon ay nandoon din. Ang pag-unawa sa kognisyon ay pag-unawa sa kaligtasan ng bawat isa. Higit sa lahat, ang kognisyon ay nagtuturo din ng empathy. Kapag naintindihan natin ang selective attention ni Donald Broadbent, malalaman nating hindi snob ang isang tao, sadyang may filter lang ang utak natin. Matuto tayong rumespeto sa limitasyon ng ating mga magulang, katrabaho at kaibigan. Kaya sa susunod na mag-glitch ang isip nyo, Kaya naman ma-overload ka sa dami ng gagawin. Hinahinay na muna. Baka hindi talaga kayang pagsabayin. Pwede namang isa na muna. Yung susunod bukas naman. Ika nga, slowly but surely. Sa ating mundo, maging mapagmatsyag at alerto sapagkat sa bawat oras sa pagkakataon, mahalaga ang ating kognisyon.